Ilang tsoper hindi na umaasang babalik pa ang presyo ng krudo. Talagang kailangan harapin natin ang katotohanan habang andyan ang problema natin sa Middle East. Talagang mananatiling mataas ang presyo ng krudo, pero andyan nga yung tulong ng gobyerno. RH9, Tina Lolasco. Come in, Tina! Yes, Ka Jerry, hindi na nga umaasa ang ilang mga tsuper na ating nakapanayam. Kasunod nga ng panibagong dagdag bawas sa presyo ng krudo ngayong Martes. Ayon kay Kuya Marlon, isang TNBS driver na maibabalik pa sa dati, hindi na daw maibabalik sa dati ang presyo ng petrolyo na bago pa man sumiklab ang tensyon sa Middle East na nagdulot nga ng krisis sa langis sa bansa. Kasunod nga ito ng muling pagtaas ng presyo ng gasolina na sa ika-4 na sunod na linggo sa mahigit piso ang kada litro, at sa diesel naman ay halos 3 sa kada litro, habang tapyas presyo naman sa kada litro ng kerosene ay mahigit 2 pesos. Sa panayam ng DZRH kay Kuya Marlon, tuwing nagkakaroon niya ng oil price hike, madalas ay hindi na bumabalik na sa dati ang presyo nito, at magkaroon man ng rollback ay katiting lamang. Kwento nito kung noon nasa 3,000 to 4,000 pesos ang kinikita niya bilang TNBS driver kada araw, ngayon ay nasa 1,000 pesos hanggang 1,500 na lamang dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Pakinggan natin si Kuya Marlon. Kaya rin na dahil yung taas ng di ba? Ang dati yung presyo na sa 30-40 lang eh. Ngayon, di ba, yung taas ng talis 50, di na bumawa. Yung 80 rin, di na mabubayan. Oo. Sigurado, bababayan siguro, mga 5 piso masakit dyan. Magtataas sila ng mga 5 piso, 4 pesos yan. 1.20, wala 2. Ang bababa, 46, 56. Diba? Wala na rin kami kinikita. Kaya dito, discarte na lang dito sa amin. TNBS, anong minamaneho ni Kuya Marlon, Tina? Oo, Grab. Itong si Kuya Marlon. Wala pang ayuda sa kanila sa gasolina dahil ang mayroon pa lang ngayon ng LTFRB sa diesel. May mga gasolinahan ka bang nakita na part na ng program, yung nagbibigay ng 10 pesos discount per liter sa mga drivers ng jeep tsaka UB Express? Sa ating pag-iikot ay wala pa tayong nakita. Mukhang kailangan dagdagan pala yun, Damihan nila. At dagdag pa nga dyan ka, Jerry, ni Kuya Marlon, patuloy nga ang pagtaas nga ng presyo nga dito ng krudo. At kung siya daw ay papipiliin, dahil nga rin sa sinabayan ito ng gulo pa sa politika sa bansa, ay kung may pera lang daw siya, ay mas pipiliin niyang manirahan na lamang sa ibang bansa. Pakinggan natin si Kuya Marlon. Alam nyo, kung mayroon lang ka sobrang pera, magmamigrate na ako yung sa Pilipinas. Totoo po yan. Gulo, walang unity. At sila away-away. Dahil sa kalumingon ang gulo. Totoo po yan. Hirap sa atin. Tugal na tayo dito sa Pilipinas. Parehas din ito ng sentimiento ni Tatay Parikel naman, isang jeepney driver na kahit 5 umano ay hindi nakakuha ng ayuda o fuel subsidy sa pamahalaan. Ayon kay Tatay Parikel, hindi na niya sinubukang kumuha pa ng ayuda. Bukod kasi sa haba ng pila, ilang kasamahan daw umano niya ang namatay dahil sa pagpila, at hindi naman sapat ito kaya mas pinili niyang pumasada kaysa pumila. Sa kabila nito, patuloy namang umaasa si Tatay Edgar na isa ring jeepney driver na ating nakapanayam na may magagawa pa rin ang pamahalaan at babalik sa dati ang presyo ng langis. Ito si RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.